buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatan. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero siyempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan si Ma'am Jane, ang ating founder. At siyempre nandyan naman si Sir Freddy. Nandyan si Ma'am Christy L. Forte. Kapatid Sam TV. Kapatid Miss Thor TV. Kapatid Irene. Kapatid Arnel Plaza. At siyempre nandyan si kapatid Ray Marie. Ate Tiksan. At siyempre aking babatiin ang aking isang kaibigan dito. Kasama ko sa bahay ang isang vlogger din. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At siyempre nandyan si kapatid na ROC Out of the Box. At nandyan naman si Sir Erwin Panganiban. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Melinda. Kuya, lagi ako nakikinig sa iyong palatuntunan. At dahil dito, gusto ko na rin mag-share ng aking kwento ng buhay. Sana inyong magustuhan at ng inyong tagapakinig. Kuya, nagtatrabaho na ako sa magandang kumpanya noon. Maraming nanliligaw sa akin. Maraming na-attract sa aking lalaki, kuya. Sabi nila, maputi daw ako, matangkad, at maganda daw. Para sa akin, kuya, gusto ko nang magkaroon ng boyfriend o ng makasama ko sa buhay. Pero wala pa akong nahanap talaga, kuya. Pero dumating ang araw. May isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Rudy ang nanligaw sa akin. Kuya, sa daming nanliligaw sa akin, si Rudy lang ang nag-stand up. Hanggat sa panliligaw niya sa akin, kuya, ay dumating ang araw na sinagot ko siya. Masaya kami ni Rodi, kuya. Lalo na kung namamasyal kami. Alam na kung may mag-boyfriend at mag-girlfriend kayo, hindi maiwasang hindi kayo mamasyal, mag-enjoy pag day off. At dahil doon, kuya, pinakilala ko si Rodi sa aking mga magulang.
sinama ko si Rodi sa bahay. At doon, and then 13 naman ng aking mga magulang. At nagustuhan din nila ito, kuya. Mabait daw. At umuwi na si Rodi. Pagkatapos kong maipakilala sa aking mga magulang. Pinigilan nga siya. Dahil sabi ng aking mga magulang, doon na siya maghapunan sa amin. Pero hindi na ako nagpapigil si Rodi, kuya. Umuwi na siya. Dahil daw malayo-layo pa ang kanyang uuwian. At doon nabanggit ng aking mga magulang sa aking mga kapatid na may naipakilala na raw akong lalaki sa kanila. At itong aking kapatid na babae, kuya, tinanong niya kung anong complete na pangalan at apelyido ni Rodi. At ibinigay ko naman. Hindi ko akalain na sinearch pala ng aking kapatid sa Facebook si Rodi. Makaraan ng ilang araw, kinausap ako ng aking mga magulang. Sabi nila, may maipapakiusap daw sila sa akin. Na kung maaari, habang maaga pa, hiwalayan ko na si Rodi. Nagalit nga ang aking papa. Dahil ayun daw sa nabanggit at naipakita sa kanya ng aking kapatid. Si Rodi daw ay may mga anak na. At hiwalay. Napagalitan pa nga ako, kuya. Dahil hindi daw ako mausisa sa pagkatao ni Rodi. Mabuti pa daw ang aking kapatid. Nag-usisa kung anong klaseng tao si Rodi. Sa totoo lang, kuya, tama sila. Ako naman ay hindi talaga ako nanaliksik kung anong meron kay Rodi. Pero kuya, iwan ko kung bakit. Kahit na anong sabihin ng aking mga magulang, mga kapatid, ay hindi ko yun sineryoso. Dahil mahal na mahal ko si Rodi, kuya. Bulag
bingi ako sa aking narinig. At dahil doon, sinabi ko kay Rodi lahat. Sinabi ko na nakita ka ng aking kapatid sa iyong Facebook na may mga anak ka na. At hindi naman idininay ni Rodi ko yan. Sinabi niya, pero hiwalay na daw sila ng kanyang asawa. Sabi pa nga niya, hindi naman daw talaga asawa dahil hindi pa naman niya napakasalan hanggat sa nagkahiwalay sila. Kaya dahil doon, kuya, naniwala naman ako kay Rodi sa kanyang sinabi. Pero tuwing uwi ko ng bahay, lagi akong pinaalalahanan ng aking mga magulang kung hiniwalayan ko na ba raw si Rodi. At sabi ko sa kanila ay hindi pa. Naggalit na naman sila, kuya, sa akin. Dahil mamaya, bubuntisin lang daw ako ni Rodi at iiwanan tulad ng ginawa ni Rodi sa kanyang mga nakaraan. Kaya pili talaga nila akong pahiwalayan si Rodi. Pero mahal ko si Rodi, kuya. Sabi ko nga, naging bulag ako kay Rodi. Kaya ginawa ko para matigil na ang aking mga magulang. Nagpakalayo-layo kami ni Rodi, kuya. Nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, mangupahan ako malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Pero ang totoo, kuya, nag-usap na kami ni Rodi. Pupunta kami ng Maynila. At doon kami magsama at maghanap ng trabaho. At dahil doon, kuya, natupad ang plano namin ni Rodi. Dumating na kami sa Maynila noon. Dahil mayroon namang pinsan si Rodi doon. Kaya mabilis kami nakahanap ng maupahan ng bahay. At naghanap ng trabaho. Sa totoo, kuya, nakahanap agad ako ng trabaho. Si Rodi ay hindi pa. Doon, unti-unti kong nalalaman ang ugali ni Rodi, kuya. Sa isang buwan naming pagsama sa bahay, masasabi kong tamad si Rodi.
Dahil mula nung nag-apply siya at hindi siya natanggap, ay hindi na siya naghanap ulit, kuya, ng trabaho. Pinagbigyan ko siya dahil sabi ko, baka gusto lang niya talaga magpahinga. Pero umabot na ng 5 buwan, kuya. Nasa bahay lang si Rodi. At dahil doon ayaw ko siyang pangunahan. Baka may plano siya na hindi ko lang alam. At ayaw kong mag-away kami. Kaya hinayaan ko lang siya, kuya. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagbabayad ng lahat ng bayaran sa bahay. At siyempre, sa aming pagkain araw-araw. Pero kuya, hindi ko na talaga natiis. Sinabihan ko na si Rodi na mag-apply naman siya ng trabaho. Habang wala pa kaming anak. Kailangan niya magkaroon ng trabaho para may ipon kami. Para kung sakali na mabuntis ako, mayroon kaming kunting ipon. Hindi ko akalain, kuya, na sumama ang loob ni Rodi sa akin dahil sa sinabi ko. At dahil doon naggalit siya. Bakit ko daw siya pinapakialaman? Pero yun na naman, kuya. Dahil sa mahal ko siya, hinayaan ko na naman siya, kuya. Para hindi na kami magtalo pa. At dahil doon, kuya, pag-uwi ko galing sa trabaho, ako pa ang magsay. Ako ang naglalaba. Lahat ng gawain ng bahay ko yan. Ako ang gumagawa. Si Rodi iyon. Nanonood lang ng TV. Nakaupo. At hindi ko na mapigilan ng aking sarili ko yan. Sabi ko sa kanya, kung ganito lang naman ang buhay na lagi kong nararanasan sa kanya, aalis na lang ako. At dahil doon, kuya, niyakap ako ni Rodi at sabi niya, huwag ko daw siyang iwan. Nawala na naman ang galit ko kay Rodi, kuya, nang sinuyo niya ako. Naawa na naman ako sa kanya. Kaya hindi ko na naman siya maiwan, kuya. At lumipas ang ilang buwan. Nabuntis ako ni Rodi, kuya.
Akala ko nang malaman ni Rodi na nabuntis na ako, ay magpupursige na siyang maghanap ng trabaho. Pero wala. Baliwala lang kay Rodi, kuya. Hindi pa rin siya naghanap ng trabaho. Kaya, kinumpronta ko na naman siya na habang hindi pa lumalabas ang bata, kailangan niya na magkatrabaho. At ang sabi niya sa akin, nag-a-apply naman daw siya pero hindi siya tinatanggap. Kaya napagod na raw siya sa kaka-apply. At sabi niya, kung hindi lang daw kami umalis, may trabaho pa siya. Parang ako pa ang nasisi, kuya, na nawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Dahil daw ang ganda-ganda ng kanyang trabaho. Umalis kami. Kaya wag ko daw siyang sisihin kung wala siyang trabaho. Dahil mahirap daw mag-apply ng trabaho. Pero bakit ako, sabi ko? Natanggap naman agad ako. Pero wala, kuya. Ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Minsan nga, kuya, umuwi ako, nalasing si Rodi. Wala nang trabaho pero nakuha niya pang maglasing. Kaya nag-away kami. Kuya, nasampal pa ako ni Rodi. At dahil doon, binalot ko ang aking mga damit. At nang makita ni Rodi, ang aking mga damit ay nakahanda na. Niyakap na naman ako ni Rodi at nanghingi siya ng sorry, kuya. At hindi na raw niya uulitin pa. Huwag ko lang daw siyang iwan. Kuya, naawa na naman ako kay Rodi. Iwan ko ba? Ganoon talaga siguro kung mahal mo ang isang tao. Hindi na naman ako nakaalis, kuya. Hanggat sa naipanganak ko ang bata na babae. Kuya, ang hirap na ng aking kalagayan. Dahil hindi pwedeng magtagal ako nang walang trabaho. Dahil ako nga lang ang nagtatrabaho, kuya. Although tinutulungan naman na ako sa mga gawaing bahay ni Rodi. Pero iba talaga, kuya, kung dalawa sana kaming nagtatrabaho. Dahil sa ako lang ang nagtatrabaho, kuya,
halos kapos kami. Dahil lahat ng mga bill sa bahay, ako ang nagbabayad. At may bata pang ginagatas. Kaya talagang napakahirap ng buhay ko yan, na ako lang mag-isa. Hindi naman din ako makahingi sa aking mga magulang dahil sa ginawa ko. Dahil nalaman nila ko yan na nagsama kami ni Rodi. Kaya nagtampo ang aking mga magulang sa akin. Hanggat sa 1 taon na yung bata ko yan. Lasing si Rodi noon. Kuya, pag-uwi ko ng bahay, maraming pasa ang bata. At nalaman ko, kuya, na sinaktan ni Rodi ang bata. Kaya nagkapasa-pasa ito. At dahil doon, hindi ko mapigilan ang sarili ko, kuya. Pinalayas ko si Rodi. Pero matigas siya. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa DSWD. Nag-file ako ng bausis sa kanya. Hindi ko na matiis, kuya. At dahil doon nalaman niya na nag-file ako ng kaso sa kanya, lumuhod si Rodi sa akin, kuya. Pero dahil doon, hindi ko na siya pinakinggan. Sobra-sobra na ang kanyang ginawa sa akin. Pati sa aking anak. Wala na nga siyang trabaho na maitulong sa akin. Ganun pa ang ginawa niya. Kaya tinuloy ko, kuya, ang kaso sa kanya. At doon, nakasuhan si Rodi, kuya. At nang malaman niya na may kaso na siya, lumaya siya, kuya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Matagal na panahon, kuya, na hindi kami nagkita ng aking mga magulang. Kaya minabuti kong umuwi sa amin. Dala ang aking anak. Na makarating ako sa amin, kuya, humingi ako ng tawad sa aking mga magulang. Inamin ko lahat ng aking kasalanan sa kanila. Ang mga payo nila na hindi ko sinunod. Nasasabi kong nakarma ako ng aking mga magulang sa hindi ko pagsunod sa kanilang payo sa akin. Pero iba talaga ang magulang ko yan. Kahit na anong kasalanan ng anak, mapapatawad ng mga magulang. At yun ang nangyayari sa akin.
Niyakap ako ng mahigpit ng aking mama at ng aking papa. Tumulong aming mga luha, kuya. At doon, napatawad naman nila. At doon masayang-masaya sila na makita nila ang kanilang apo. Pati ang aking papa, kuya, nakita ko ang kanyang kasiyahan. Karga-karga niya ang aking anak. At doon, kuya, masaya ulit kami na magpamilya. Nagkasama-sama na kaming muli at nagkapatawaran. At dahil doon, kuya, nag-apply ulit ako doon sa aking kumpanya na aking pinagtatrabahuhan. At tinanggap naman ako. At ngayon, ito, masayang namumuhay kasama ang aking mama at papa at ng aking anak. Kuya, hanggang dito na lang ang aking sulat. Sana'y nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang. More power. Melinda. Ma'am Melinda, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento na na-share sa amin. Kwento na mapupulutan naman ng aral ng ating tagapakinig. Dahil lahat ng mga payo ng ating mga magulang ay para sa ating kinabukasan. Walang magulang na nagpapahamak sa kanilang mga anak. Tanging ang mga anak lang ang minsan ang nagpapahamak sa kanilang sarili pag hindi sinunod ang mga magulang. At dahil dito, yun ang iyong naranasan sa buhay. Sabi mo nga, parang nakarma ka ng iyong mga magulang dahil sa hindi mo pagsunod sa kanilang mga payo. At yun ang ating natutunan sa kwento mo ngayon. Pero kami nagpapasalamat at ako'y natutuwa, Ma'am Melinda. Dahil kahit na hindi ka sumunod sa kanilang mga payo, bukas ang kanilang mga kamay para tanggapin kang muli sa inyong pamamahay. Yun ang pinakamalaking achievement sa buhay mo. Ang tanggapin ka muli ng iyong mga magulang at napatawad sa iyong mga kamalian na nagawa. Maraming salamat po, Ma'am Melinda, sa iyong kwento at sa pag-share dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat.
Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Melinda? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala rito ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli maraming salamat sa Team Kapuso sa walang sawang sumusuporta dito sa ating palatuntunan. At syempre sa lahat ng mga team na dumadalaw dito after ng ating premiere. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe, mag-share, at syempre, mag-comment. Ang masasabi ko sa inyo, maraming salamat. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.